From the Department of Public Works and Highways, Secretary Vivencio Dizon. From DBM, Department of Budget of Management, Undersecretary Rolando Toledo, and Assistant Secretary Mary Ann de la Vega. From the Department of Justice, the Secretary is supposed to be represented by Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, but as of the moment, he's already there. From the PAGCOR, they are represented by Assistant Vice President for Gaming, Licensing and Development Department. Also, Attorney Matthew David. From the BIR, we have Assistant Commissioner James Roldan. From the Land Transportation Office, Assistant Secretary Vigor Mendoza II. From the Philippine Contractors Accreditation Board, Dr. Pericles Dakay. Engineer Arthur N. Escalante and Engineer Ernie Bagaw, both from PICAP. Of the contractors, we have Mr. Mark Alan Arevalo, Wawaw Builders, Sally Santos, SYMS Construction Trading, Robert Imperio, IM Construction, Mina Elamparo Jose, WJ Construction, Pacifico Discaya, St. Gerard General Contractor Development Corporation. We also have the former district engineer of DPWH Bulacan First District, Engineer Alcantara had confirmed that he will attend. I don't know if he is arrived. Engineer Bryce Erickson Hernandez, DPWH Bulacan First District Engineering Office. Engineer R.J. Domasig and Engineer Merg Haron Laos. Undersecretary, I've been given a note that Undersecretary Janet Abwell from DBM is also here. That is all, Your Honor. Mr. Chair, I will ask. Mr. Chair, For a while, Okay. we will just administer the oath to those For have those who not- are here for the first time, kindly stand and raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seats. Well, it's a pleasure of Senator Marcoleta. thank you, Mr. Chair. In the agenda, I can see that Yusek Maria Catalina Cabral was invited, but I don't see her in this room, Mr. Chair. Why? May we hear from Secretary Vince Dizon? Mr. President, Mr. Chairman, good morning po sa members ng Blue Ribbon Committee, honorable members of the committee. I think for former Undersecretary Cabral, I just want to inform the body that I officially accepted the courtesy resignation of Undersecretary Cabral 2 nights ago. And I believe, Mr. Chairman, that I think she wrote a letter. No, she informed me by message late last night that she had written the committee to inform her of that, to inform the committee of her of the acceptance of her courtesy resignation, and thus I think requested not to attend. But of course, even if she is now just a private citizen and no longer part of the DPWH, I'm sure if the committee will require her to attend, she still must attend. No? But now no longer as a official of DPWH, but as a private citizen. Thank you, Secretary Dizon, for the information. Mr. Chair, I don't think her resignation will still held from her responsibility. There are personal questions that we need to ask her. More particularly, Mr. Chair, your own expose, I still recall in your last privilege speech, her text message to Senator Soto
is very damning. I mean, it is something that we need to properly process. It is something that is probably within the heart of the system of DPWH. So kahit na mag-resign po siya, it will not matter to us. There are personal questions that we need to ask. Salamat po. And the chair agrees. So if there is an motion to issue a subpoena and or subpoena duces tecum, then we'll put it into a vote. Yes, Mr. Chair, I move that former Yusek Cabral be still invited to appear before this committee. Invited or issue a subpoena. Or issue a subpoena. Better, Mr. Chair. Any objection? I second the motion. Properly seconded. So ordered. Mr. Chairman, if I may po, just to Yes, please, Secretary. consistent with this po, we have also made public that while former Undersecretary Cabral is no longer with the DPWH, we have been very clear in the new leadership of the DPWH that this does not in any way stop us from continuing our internal investigations on finding out who should be liable for the clear crimes that have been committed against our people. So we will continue that investigation regardless of whether she or any others will no longer be part of the DPWH. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Some administrative announcements. Secretary Dizon and the AMLC representatives present here asked the chair to be excused by noontime. So if there are questions that will be addressed to them, kindly ask the questions before 12 noon. Thank you very much. So Senator Pangilinan is recognized. Mr. President, I just conferred with the Vice Chairman. We are exchanging slots. He will go first and then I will follow. Chairman of the committee is recognized. Thank you, Mr. Chairman. As Vice Chairman of this committee, let me state at the outset, this investigation would not have been necessary had the concerned agencies simply did their job. The truth is they did not. What we see here is negligence, if not outright complicity, that allowed this flood control anomaly to thrive. Nobody lifted a finger. Nobody fulfilled their mandate. Nobody cared. As if corruption has already become the norm in this country. Or is it not? Is it? Is corruption normal in this country? This is what this hearing is all about, to come up with a law so this will never ever happen again. Let me start with the GPBB. Are you here? The Government Procurement Policy Board? Can you come forward, please? I have some questions for you. Yes, please kindly come forward and take your seats. Na-administer na sila. Hindi pa, sir. Classmate, seatmate. Hindi, dito na lang pala kasi mabusin. Oo, sige. Oo, kaya nila. And also, do we have the representative from the Bureau of Internal Revenue here? Committee Secretary? Yes, Mr. Chair. Thank you. Sige, pakian yan sa GP po. Sige, sir. Go ahead. Sir. Kindly stand and raise your right hand. I already have. Okay, thank you. All right, thank you. Please proceed. Can you identify yourself, please? Resource person. Good morning, Mr. Chair, honorable members of the committee. I'm Maria Ginesha Rivera Guillermo. I'm actually the officer in charge of the Government Procurement Technical Support Office. I'm as well as an appointed Deputy Director General, Your Honor. All right. Based on the data, Mr. Chair, from the Philippine Center for Investigative Journalism, among the top 15 contractors that have been named by the President, the following had a poor, unsatisfactory contractor's performance evaluation. Tama po ba, nagbigay po kayo ng ilan? Tama po ba itong report ng PCIJ, itong SunWest, Legacy, EGB, Equiparco, MG Samidan, LRTK Builders, ay ilan lamang at High-Tone at Real Road Edge, ay ilan lamang sa mga kontratista na may poor or unsatisfactory contractor's performance?
Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honor, the CPES report or the Contractor's Performance Evaluation System report bears those po as the unsatisfactory po na rating nila sa CPES. Just to clarify, if I may, Your Honor, Mr. Chair, the CPES is posted po sa GPPB website. However, this is being provided po by the CIAP po. And it's part of our mandate to be providing this po as part of our transparency measure with respect to government procurement. So totoo po ito, yung report na ito pong 8 contractor na ito out of the 15 that were named, meron po silang poor unsatisfactory performance. Tama po. If we, Ma'am, Mr. just Chair, say kung tama or hindi po tama. it Is it- bears, yes, Your Honor, it's in the report po. All right. Now, my next question, what do you do pag meron po mga unsatisfactory na mga report na ganitong contractor? Ito po ba ipopost lang ninyo? Hindi nyo pa bibigyan ang DPWH ang PICAB na report na at pagkatapos po, correct me if I'm wrong, pag may mga ganito po poor performance, di po ba bina-blacklist po ninyo ito? Tama po din ba itong report na natatanggap ko? They're blacklisted? Mr. Chair, Your Honor, may I clarify po that the CPES report is prepared by the CIAP. Okay. And then the CIAP is actually having a lot of CIAP implementing offices, which of course they have to accredit. One of which is meron po ang DPWH na tinatawag po nilang CPES unit po, implementing unit. So they do this, the report is coming from them, it's being consolidated and given to the PDCB, the Philippine Domestic Construction Board. And then, binibigay po yun na copy sa amin, sa GPPB TSO, as part po, kaya po pinopost din po namin yon. Ngayon po, when it comes now to the rating, we do not do the blacklisting because this is the part po yan ng procuring entity. Now, if I may explain further po, what's the purpose of the CPES rating insofar as the procurement law is concerned? Under RA 9184 po, before this is only being looked into kapag ka-part po siya ng submission to support po yung single largest completed contract ng isang contractor. Meaning po, kapag magbibid po sila, yun po ay hinihingi as part po ng SLCC, yung sinusuportahan po niya. Pero, hindi po yun automatically na tinitingnan kasi kung halimbawa nag-submit din po yung ating bidder ng notice of yung acceptance, then our certificate of final acceptance, then that is only an alternate, an option po yung CPES. But under now sa ating procurement law, NGPA, 3 bagay na po na ginagamit na po yung CPES. Although even under RA 9184, it's already basis for blacklisting. But the blacklisting is at the end po yun ng procuring entity. So, that's a ground po for blacklisting under even RA 9184. Now, under RA 12009, it's now being considered as one of the ways to determine po yung eligibility, capacity po ng ating subcontractors. So, nire-require na po yun as part of the submission if there would be any subcontractors. Number 2 is the same pa rin po as supporting document din po siya ng single largest completed contract, pero hindi po siya yung automatically, option po siya. Kasi kung nakapag-provide naman po yung ating yung bidder for that project ng kanyang certificate of final acceptance, then they are able to no longer look into the CPES. Pero third, which is also very strengthened under RA 12009, is the requirement na yung CPES po could be the basis for blacklisting. But as I would emphasize, it's not GPPB Technical Support Office nor even our GPPB who's doing the blacklisting, Your Honor, Mr. Chair. So kayo nga ang nagba-blacklisting. No, Mr. Chair. Sino po ang nagba-blacklisting sa mga it's- contractor na ito na may poor unsatisfactory performance? It would Which be the agency? procuring entity. It would be the agency, Mr. Chair, Your Honor. You mean to say the DPWH, is that correct? Yes, Mr. Chair, Your Honor. All right.
Thank you. Let me go to the Department of Public Works and Highways. Mr. Chairman, my question is, ano po nangyari dito? DPWH, Mr. Chair, bakit hindi po natutunugan na blacklisted po ito, poor and satisfactory performance, o meron pong itong mga slippage kung tawagin? Bakit nakalusot lalo na po itong sila Diskaya? Napakadaming proyekto dito, napakadaming poor and unsatisfactory performance, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa napakaganda at importanteng tanong. Yan din po ang tanong natin nung tayo po ay pumasok sa DPWH nitong nakaraang 2 linggo. At to give you a straight answer, Mr. Chairman, tingin ko po, ito pong mga CPES na ito at iba pang mga safeguards at iba pang mga dapat gawin ng ahensya ay hindi po ginagawa nitong nakaraan. That is the simple answer. In fact, Mr. President, ang nakakagulat pa po dito, hindi lang po bad performance ang hindi na-monitor at hindi na-actionan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ng ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. In fact, marami pong mga ghost project na on record, may mga papeles po tayo, at ito nga po ang naging basehan natin sa mga kasong final natin ditong nakaraang linggo, na kahit na ang term ng kontrata, for example, 250, 300 days, lumalabas po sa mga papeles, miraculously, natapos po kuno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. All right. Sign po ito nitong mga ibang nandito ngayon as completed at nabayaran po itong mga kontratang ito. So clearly po, hindi po ginagamit itong CPES at kung ano-ano pang mga dapat ginagamit ng ahensya para i-monitor ng tama ang implementasyon ng mga proyekto. That is the straight answer po that I can give the Honorable Committee. At nakikita po natin ito hindi lamang sa mga kontrata sa Bulacan, kundi nakikita na rin po natin ito sa ibang kontrata sa iba pang lugar. Actually, Mr. Chair, sa Bulacan, sa First District, araw lang po ang binibilang eh. At nababayaran po ang contractor. And anyway, in the course of in your investigation, Mr. Chair, what are the ghost projects added to the list and substandard? Right now po, we have received more than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon ay in very, very close coordination sa kanila. Bawat po project na nare-report, nagbubukas po kami ng case file dito. Ini-inspection po natin either personally or yung pong mga ibang kasama natin sa team. Ngayon po kasama na po ang members at team ng ICI, lalong-lalo na po ang special advisor ngayon ng ICI na si ang mayor po ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong. So, ganun po ang ginagawa natin at kapag nagbi-build up po tayo ng kaso, kada proyekto, ini-inspect po natin, chine-check ang records, at pag meron pong nakitang klarong anomalya, either ghost o napaka-substandard, at napatunayan po na meron pong mga contractor na nabayaran na kahit na hindi pa tapos or non-existent ang proyekto, immediately po bumubuo na po tayo ng kaso na either ifa-file or in this case po na nabuo na po ang komisyon, pinapasa na po natin sa komisyon. All right, Mr. Chair. Bilisan na lamang po natin ang pagsasagot po, Mr. Chair, kasi po marami po pong nakapila at only Pasensya na po, Mr. Chair. 2 minutes and 39 seconds. No, I understand po because you're explaining it properly. Ang tanong ko lamang po kasi, so, will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabuatan sa mga contractor para kumita. Absolutely agree, Mr. Chairman. All right. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na marami tayong ahensya na dapat
kung ginawa ng trabaho lang ng GPBB, ginawa ng DPWH ang trabaho nila, may iwasan po ito kaagad eh. May mga stopgap measures eh. Kagaya po sa DPWH, nandyan po yung tinatawag na Bids and Awards Committee, nandyan po yung Technical Working Group na pwedeng harangin po kaagad na, oops, may red flag pala ito. Uy, teka muna, meron pa pala ito mga substandard, meron pala ito mga ghost project, dapat di na po pinapalusot. Tama po ba? Dapat doon pa lamang po napigilan na. Tama po, Mr. Chairman. All right, let me go to the, nandito po ba ang SIAP? May representative po ng SIAP or PCAB? PCAB. What did you do? Meron po kayong mga listahan galing po sa SIAP. I'm sure binibigyan kayo ng SIAP na listahan, sabi ng GPBB, na mga unsatisfactory, poor performance sa mga kontraktor. Bakit patuloy pa rin at hindi nakakansela ang lisensya? What is the reason? The list, Your Honor, is given to PDCB, the Philippine Domestic Kindly Contractors. identify yourself. I'm Pericles P. Dakay. I'm the chair of PCAB, Your Honor. Former chair? Chair. Yeah. Former. Is he the For- former chair? Okay. So, alam ho ninyo, under po sa Republic Act 4566, may kapangyarihan po kayo na mag-imbestiga at aksyonan ang anumang mga kontraktor o isuspende, i-revoke ang kanilang lisensya. Tama po ba yon? Yes, Your Honor. Alright. Bakit hindi nga po nasuspende, patuloy, lalo na po itong mga diskaya, nakakuha pa ng bilyon, daan-daang bilyong kontrata? What did you do? We act, Your Honor, when there is a complaint that is forwarded. to So, our kung agency. wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Though meron po kayong katibayan, may report na na poor performance yung kanilang trabaho, substandard, hindi po kayo kikilos. No, Your Honor. There was no report that was forwarded to us regarding substandard performance from. Hindi kayo binigyan ng SIAP dahil the GPBB is saying na galing sa SIAP yung mga report ng substandard? Or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because Kasasabi lang po ng GPBB kanina na galing sa SIAP, under kayo sa SIAP, di po ba? Yes. Dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? that's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na SIAP. No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno. Kasi isa sa mga requirement, dapat kontraktor ang mga board member ng PICAB. Mr. Chairman, member ng PICAB. Mr. Chairman, I have, for your information, I have filed a resolution to review. We have to review this law kasi kalukuhan po ito. It directly go against dito sa sinasabi nating conflict of interest, Mr. Chair. Yes, kindly wind up because you have 10 seconds left. No, Thank that's you. all. That's it for me, Mr. Chair. I'll just do another round of questioning in the second round, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Erwin Tulfo. Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga. Ang ilang mga katanungan, direkta na sa mga tanong. Secretary Dizon, nabanggit ninyo, 100 ghost projects and substandard projects. Tama po ba yan? Opo, yun pa lang Yes. po ang natatanggap naming mga reports as In of the last, today. in the Last last, 2 weeks alone. meron na ba kayong findings? Sino-sino ang top 15 doon sa 100 mga substandard o kaya ghost projects? Ghost projects muna. Meron na po tayong Sino ang mga top notcher? Opo, meron na po tayong ilang mga findings. Ito po ay ongoing ang ating case investigations. Pero ang pwede ko pong sabihin ngayon, yung pong na-file nating kaso nung nakaraang Huwebes against 26 individuals, including 20 DPWH and former DPWH personnel, as well as several contractors. No? Kasama po dun sa mga na-discover nating ghost projects, unang-una po yung binisita ng ating Pangulo mismo sa Baliwag. Ito po ay, ang contractor po dito ay Sims Construction. Meron din pong ghost project na pinilit na hinahabol kahit na last year pa po sinabi na completed na.
Pero pag-alaman po natin na 3 weeks o 1 month ago lang nagsimula ulit ang trabaho para lang ipakita na merong project doon. Ito po ay sa Wawaw Builders, no? At meron din po tayong kinasuhan sa St. Timothy Construction Company. Yun po ang mga contractor na nakasuhan na po natin as of now, pero kami po ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang case build-up at pagbubuo ng kaso na nakikipagtulungan po tayo ngayon sa ICI. St. Timothy. Opo. Sino ang kontraktor ng St. Timothy? Diskaya po. I think lumabas na rin po yun dito sa mga hearings Yes. yung nakaraan. Dahil sa kanilang sumpang salaysay, sabi nila wala silang mga ghost project o wala silang mga substandard. At least yun yung sinasabi sa testimonya. So mukhang hindi tugma dun sa findings ninyo Opo. at yung sinasabi sa sumpang salaysay ng mga diskaya. Tama po kayo. Okay. Yung sinabi niyong 20 DPWH na mga district engineer, these are 20 district engineers? Hindi po. Mr. Chairman, our first case is only limited to projects in the 1st District of Bulacan. Yung pa lang po yun. No? 20 na pong katao ang nadamay sa isang kaso pa lang sa isang District Engineering Office sa Bulacan. So dito sa 100 ghost projects at substandard, saang mga lugar ito? Iba-iba po, Mr. Chairman. No? Offhand. Offhand po, I can remember, meron pong mga reports tayo na nakuha sa La Union, sa Oriental Mindoro, sa Nueva Vizcaya, sa Eastern Samar, meron din pong mga ibang mga proyekto sa Mindanao. Pasensya na po, Mr. Chairman, hindi ko na po maalala sa dami, pero nakikita po natin na hindi lang po ito nakasentro sa Bulacan lang, kundi mukha pong buong bansa po ito. Mr. Chairman, may we request that the people, at least a selected number of possible, how do you call it, players in La Union, Oriental Mindoro, and Nueva Vizcaya, whether government or contractors, be invited in the next hearing? Yes, we have to identify them first. Yes. Yes, thank you, Mr. Chairman. Secretary Dizon, ang ating pagkaalam, at ito ay nakausap natin si former Secretary Babe Singson, na ang patakaran dati para involved ang LGU at Regional Development Council ay pagka 50 million and below ang proyekto, district engineer. Pero pagka 50 million and above, kasama na ang Regional Development Council sa pagbubusisi sa mga proyekto. Tama po ba yan? Noon dating patakaran. Tama po, no, ika-clarify ko lang po, no. Sa tingin ko po ang tinutukoy niyo po ay yung thresholds of Yes. authority Yes. ng district, region, etc. No? Yes. Nung pong time ni Secretary Babe Singson, ito po ay nasa 50 million pesos. Yes. Meaning po, pagka below 50 million and below, sa district po yan. Above 50 million sa region na po yan. Ito po ngayon ay itinaas. At ngayon po ay naka-threshold na po sa 150 million sa district. Pero nung panahon na yun, pagka... 50 lang po. At pag sinabing Regional Development Council, sino ang involved dyan sa pagbubusisi? Well, ang magpapa-bid out at ang mag-i-implement po kapag above 50 million nung panahon po ni Secretary Singson ay regional office na po ng DPWH, hindi na po ang distrito. Pero ngayon po, tumaas na po ang mga thresholds na yun. Yes, pero mga nakalipas hindi na ba pag regional office, saan ang involvement dati ng mga probinsya, ng mga local governments? Meron ba? Sa aking pagkakaalam po na Mr. Chairman, dati po kailangan po ng acceptance ng local government unit ang mga proyekto. Ito na rin po ay pinoint out ng ating Pangulo nung siya ay bumisita sa Baguio at nakipag-usap po siya kay Mayor Benji Magalong. However po, nagulat na lang po ang Pangulo na tinanggal na po yun. Sino nagtanggal nun? Inaalam ko pa po kung kaninong termino sa DPWH tinanggal. If you will allow me po, I will get back to the committee on that para po ma-establish natin kung anong date ito tinanggal para malaman po natin kung sino po ang secretary nung panahon na yan. At ano ang pagkakaiba pag regional ang nagpapasya at district engineer ang magpapasya?
which worked better in your opinion? Ano ang mas magandang proseso o mas maayos na proseso? I'm not in a position pa po no, to say which is better and which is not. But what I can say po, Mr. Chairman, is meron pong inherent flaw sa nakikita nating sistema sa DPWH. Kasi po, lalong-lalo na dito sa mga proyektong inaaral po at binubusisi ng committee ngayon, madalas po, or in fact, most of the time, hindi po ito dumaan sa Local Development Council, hindi po ito dumaan sa Provincial Development Council, at hindi din po dumaan ito sa Regional Development Council. To quote po si Governor Bons Dolor ng Oriental Mindoro, nung kasama ko po siya at nag-inspect kami doon, para na lang daw sumulpot parang kabuti itong flood control project sa Nauhan, sa sarili niyang bayan, hometown po niya yon.